20 pesos kada litro ng diesel ang rollback simula po bukas. Pero sabi ng mga tsuper, hindi pa rin yan sapat. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. I-rollback! Presyo ng langis! I-rollback! Presyo ng langis! Rollback ang panawagan sa protesta ng grupong Manibela sa Maynila. Yan ay kahit kahapon lang ay mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo ng 20 pesos sa tapyas sa kada litro ng diesel. 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Kinwestiyon din ng Manibela kung bakit daw pa bago-bago ang presyohan sa rollback. Katakataka na wala silang eksaktong presyo nitong mga nakaraang araw kung magkano ang ibababa. May 250, may 350, may 8 pesos, may 6 pesos. Ibig sabihin, hinuhulaan nila kung saan kakagatin ng taong bayan. Kung saan hindi magagalit ang taong bayan. Bakit ngayon tumalon sa 20? Hindi po ba? Kasi yun po ang talagang kwentada natin. Dagdag pa ng Manibela, hindi pa rin sapat ang rollback, lalo't 5 linggo ang tuloy-tuloy na malakihang price hike. Kaya sa Miyerkules hanggang sa Biyernes, April 15 hanggang April 17, malawakang tigil pasada na naman ay kinakasa. Kasama ng Manibela ang grupong United Transport Alliance Nationwide at National Federation of Transport Cooperatives. Hindi lang daw yan sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, gaya ng Iloilo, Tacloban, Catarman, Catbalogan, Davao, Cagayan de Oro at marami pang iba. Sa Miyerkules naman ang simula ng pagpapatupad ng service contracting program ng Department of Transportation. Ibig sabihin, babayaran ng gobyerno ang mga tsuper sa kada kilometrong takbo nila. Pero hindi naniniwala ang Manibela na magiging epektibo ito. Ang GPS device kasi na gagamitin para madaling makita kung gaano kahaba ang naibiyahe ng jeepney, ang mga tsuper at operator pa ang magbabayad. Mauuna pang kumita yung GPS provider. Habang kami nag-aabono sa diesel, driver ang naghihingalo. Ang binigyan ng discount, yung mga pasahero. Napakagandang programa. Nakakamatay. Pahirap. Marami rin daw problemang naiwan ng service contracting program na ipinatupad noon pang panahon ng pandemya. Katulad ng mga grupong hindi pa nababayaran. Ang sagot naman ng LTFRB dito, It's a separate proposal na inimbestigahan natin. Pero hindi yan mangyayari dito sa administrasyon na ito. Kasi lahat ng pagkakamali, medyo takita natin kulang, inaayos naman natin. handa naman ng DOTR sa epekto ng tigil pasada. Pero may panawagan sila sa mga sasali. Again, we're encouraging po at patuloy pa rin po yung pag-ugnayan sa transport group na sana wag nila ituloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.